pala nga po, no? Yung salitang pagpapala, makikita mo lamang po yan, bagaman siguro ay yung iba sa atin pagod, pero nawa ay talagang nandun po yung puso natin na natutuwa doon sa uh, okay. Ano yung gesture ni Jamie? Okay na. Okay. Okay na po ba? Okay, so sana sa online okay rin po. Okay, sige. So muli babasahin po natin at gawin po nating personal itong confession na to ng mga nauna sa atin sa 1689 London Baptist Confession of Faith. So inaanyayahan ko pong sa pakikiisa ay basahin po muli natin yung confession, yung paragraph 1 ng chapter 2. Okay? So sana po dala niyo po yung inyong mga kopya. Tapos matapos po nating basahin yung paragraph 1, mangyari na lamang po na buksan rin po natin yung mga Biblia natin. Okay? So hindi po tayo lalayo dun sa text kanina sa mga gawa or acts. So tayo po ay after natin basahin yung unang paragraph, magbabasa rin po tayo ng isang text sa Acts 17. So magsisimula yung ating text sa 16 hanggang 31. Okay? So take nyo po muna yung time na to upang kayo po ay tumuon doon sa Acts 17. So talata 16 magsisimula hanggang sa 31. Sige, kung kayo po ay na-i-prepare nyo na po yung mga gagamitin natin na mga material, so mag-thumbs up lang po kayo, no, para at least alam. Yung sa kabkaben nag-freeze. So antayan lang natin. Nakikita niyo sila. Medyo nagpi-freeze. Medyo nagpi-freeze yung sa kabkaben. Ayan, ngayon nakikita ko na medyo may ano na. Ayan, okay. Nag-thumbs up si Jamie. So okay. So pwede na nating simulan. So mangyari po lamang tayo ay magsipagtayo. Babasahin po muli natin yung ating confession. Okay? Sa paragraph 1 ng chapter 2. Okay? So in unison po tayo po ay magbasa. Mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Siya lamang ang dalisay na espiritu, di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Siya lamang ang walang kamatayan
at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sinuman. Siya ay hindi nagbabago, walang hangganan, hindi malilirip, makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. Siya ay kabanal-banalan, lubos ang kaganapan, ganap na makapangyarihan, at ganap na malaya. Ginagawa niya ang lahat ayon sa kanyang di nababagong matuwid na kalooban at tungo sa kanyang sariling kaluwalhatian. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Siya ay nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso. Ngunit siya ay napupuot sa lahat ng kasalanan. Hindi niya maaaring palampasin ang kasalanan o ariing walang sala ang salarin. At siya ay ganap na makatarungan sa paghatol. So, matapos po nating basahin muli yung confession na yon, na atin rin pong ipinapahayag bilang isang iglesia sa His Community Church, tayo po ay tumungo doon sa text na pinipare natin, no? Mga Gawa 17. So sa talata 16 po tayo magsisimula at atin pong basahin. Samantalang siya'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Ilan sa mga pilosopong Epicureo at Stoikyo ay nakipagtalo rin sa kanya. At sinabi ng ilan, anong nais sabihin ng madaldal na to? Sinabi ng iba, parang siya'y isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. 19. Siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga. Kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atinas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinaggugugulan ng panahon kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atinas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Kaya't ang sinasamba nyo na hindi kilala ay siyang ipahahayag ko sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginagawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan na inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan
ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. So tayo po ay magsipag-upo. So yun po no, na nabasa po natin. At actually po, ito po ay ngayon, itong text na ating pong binasa ay ngayon ko lang rin po kumbaga connecta dito sa section na ating pag-aaralan, okay? So pero as a review po no, as a review. So nung nakaraan, yung unang pagtingin po muli natin dito sa London Baptist Confession of Faith, yung sa chapter 2, ay natalakay na po natin yung unang bahagi no, yung ang sinabi, mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. So as a review, ipinahayag natin ang iisang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa at ang manunubos na Panginoon ng biyaya. Okay, so yung text po nun ay mababasa rin po natin sa Acts 14, talata 15. At yung section po na iyon ay mahalaga po sa Ebanghelyo ang pagpapahayag ng iisang tunay at buhay na Diyos. So mababasa rin po natin sa salita ng Diyos sa Isaiah naman po 45, ang sabi doon, hindi ba ako na Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas. Lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako ay Diyos at walang iba liban sa akin. At yun nga po, bilang tayo po ay mga mananampalataya at atin pong sinisikap na tayo ay magkaroon ng orthodox o yung tamang katuruan. So yun pong ating ipinahayag sa unang section na iyon. At ngayon naman po ang naka-assign sa atin ay yung second section po ng unang paragraph ng chapter 2. Okay? So ito po yung nakasulat doon. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hanggan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. So yan po yung magiging paksa natin sa araw na to, yung section na yan, no? So babasahin ko po muli. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hanggan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Okay? So in English, whose subsistence is in and of himself, infinite in being and perfection. Okay? So yun po yung section na yon na ating tatalakayin. Okay? So maraming salamat po na sana po yung binasa po natin na text, yung si Pablo po na nakikipag talo, okay? So or nakikipagdebate. Kasi kung alam po natin no, yung Athens, nakapunta na po ba kayo sa Athens? Diyan lang sa kanto, sa Athens. Okay? Nakapunta na po ba kayo? So, bali po dun sa Atenas po, o yung Athens sa English. So, alam naman po natin no, kung gaano po ka-renowned itong mga pilosopo ng mga taga-Griego. No? Isa sa mga sikat dyan, sila Plato, no? Yung lagi nyo pong hinuhugasan. Ano? Yung mga talaga mga pilosopo po. So, muli na tayo po ay nasa paksa ng teolohiya, no? Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, sabi nga po ni R.C. Sproul, no? Hindi po yung hindi po yung magiging apo ni Rencita. Si R.C. Sproul po, yung teologo. Ang sabi po ay
theology is life. Buhay po natin ang kilalanin ng Diyos. At gaya nga po ng unang pagpapahayag ng London Baptist Confession of Faith, na tayo bilang mga Reformed Baptist, yun din po ang ating pinangahawakan, at nawa po ipinahayag nyo rin po, no, sa inyong mga buhay, na meron lamang po talagang iisa, tunay at buhay na Diyos. Okay? At siya po ang ating pinaniniwalaan. Okay, so doon po sa nabasa natin sa, yun nga po, yung pakikipagtalo ni Pablo o yung sermon niya sa English kasi, The Sermon on Mars Hill. Kilala niyo po ba si Mars? Okay, hindi po yung Marites po dyan, ano? Yung si Mars po ay yung sa Greek mythology. Meron po kasing dalawang mythology. Meron pong Greek, meron pong Roman. Pero parehas lang po yun. Puro po yun mga walang kabuluhan. Ano? So, tayo po, hindi po mythology itong inaaral natin. Because this is theology. Okay po? Theology po to. Tayo po ay teologo. No? Hindi po mga myth o mga legends ang ating pinag-aaralan at ating ipinahayag, no? So kung sino man po yung mahilig diyan sa mga mythology, well, maganda naman, you know. Kung gagamitin niyo yung kaalaman niyo doon upang kayo ay sabi nga ni Rel kanina, no, ay isa sa pag-praise sa nag-iisang Diyos ay ang ipahiwatig siya o ipakita siya, ipamala siya, no, sa form ng evangelism. Okay po? So, ito pong ginagawa natin, inaaral po natin yung confession of faith. This is a form of evangelism sa atin naman pong mga sarili, no? Sa mga mananampalataya na upang tayo po ay maging equipped, tayo po ay mas lumalim yung ating pagkakaunawa sa Diyos. Okay? Ngunit ito pong susunod na mga section, yung section 2 tsaka section 3, ito po ay magsasabi sa atin na ni isa kailanman, kahit po nandun na po tayo sa langit, ay mauunawaan nating lubos ang nag-iisang Diyos. Hindi po yun natin kaya. Oh? Limitado po talaga ang ating mga utak. At nandun po na naipahayag po yan sa confession na yan. Okay? Kaya hihimay-himayin po natin. So, okay. So, dun sa verse 23 nung nabasa natin, kinilala ni Pablo yung debosyon ng mga taga-Atinas, no? So, meron po talaga mga tao na relihiyoso. So, wag po kayong magtaka na may mga relihiyoso, meron pong mga deboto, kung sino-sino pong mga, ngayon po, no, ang pagsaulog po ng Pitsenyor sa Cebu, ano? So, pero hindi po tayo nakikisigaw sa kanila kasi po pagan practice po, no? So, ayun po. Meron po talaga, pero sabi nga ni Rel, wag natin silang o ni pastor na wag natin silang kasuklaman, okay? Bagkus mahalin po natin sila. At bilang pagmamahal sa kanila, makipagtalo po tayo na may may pag-ibig. Okay po? Gaya ng ginawa ni Pablo. So, kung may magtatanong, Kuya, pwede po bang magdebate? Well, ito yung text na to, yung sa Acts 17, verse 16. Basahin nyo na lamang po muli. Nabasa naman na natin ngayon. Okay? So, yan. Pagbulay-bulayan po natin. Tapos dun po sa talata 24 tsaka 25, ay pinahayag nga na ni Pablo na ang Diyos ay ang lumikha. Okay? So yun po yung sabi doon. And then dun sa mga sumunod, pinakita naman sa talata 26. Okay po? Tingnan nyo na lamang po yung inyong mga Biblia. Pinakita dyan na ang pag-asa talaga ng sangkatauhan o yung sang nilikha ay ang Diyos na may likha. Okay? Tapos ito po dito na po yung part po yung pagkilos ng Diyos sa ginawang sermon ni Pablo o yung pakikipagtalo niya nga doon sa mga pantas, ano? Kung yung nabasa po natin, wala pong ibang inatupag tong mga lalaking to kundi
acquire ng new knowledge, new technology o ano pa man pong filosofiya. Yun po yung kanilang gusto. Kumbaga mga professor to, no? Kung maano natin yung talagang nagre-research, mga ganun po. So yun po ang dinidebate ni San Pablo dito sa mga talatang ito ng salita ng Diyos. So sa verse 29, basahin po natin muli. Ang sabi diyan, yamang tayo'y supling ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. So bakit po natin to binabasa ngayon? Kasi ito po yung laman ng confession natin sa London Baptist. Ang Diyos po ay may self-existence. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. Okay? Hindi po siya saklaw ng limitadong pag-iisip ng tao sapagkat ang tao ay nilikha lamang niya. Siya ang nakatataas, siya ang may likha. Yun nga ang sabi ni Pablo doon sa talata 24 at 25, basahin po muli natin, ano? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. So ito po yung inaaral po natin, well actually hindi po to galing sa divines sa London, hindi po. Galing po to sa isang apostol kay Pablo, no? Okay. So kaya po magte-take play po talaga yung sola scriptura. Babalik at babalik po tayo sa hiningahan ng Panginoon at yun ang kanyang scriptures. Okay? So, okay, ito po, dahil po limitado lang naman ang ating oras, so bibilisan ko lang po ito. Nabasa ko lamang po ito sa sa material na binigay ng Diyos sa akin doon sa Reformation Study Bible. So, sana po makinig po kayo sa bawat linya, no? Okay. So, ito po, patungkol po doon sa ating pinapahayag na siya ay nabubuhay sa kanyang sarili o yung self-existence ng Diyos. Okay? Ito po, makinig po tayo. Kapag sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang manlilikha ng sansinukob o yung universe, ipinapakita nito na ang Diyos mismo ay hindi nilikha. Yung creator po, hindi po siya creation, hindi po siya bahagi ng sanlilikha. Okay, sana po malinaw yan. At malinaw naman pong ipinahayag yan ng mga nauna sa atin, no, sa London Baptist Confession of Faith. Mayroon itong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng manlilikha at ng nilikha. Ang nilikha ay may tatak ng manlilikha o ng creator at naglalahad ng kanyang kaluwalhatian. So kaya nga po, di ba, merong verse doon na lahat ng nilikha ay niluluwalhati. Sino? Ang siyang naglikha nito. Okay? Ngunit ang nilikha ay hindi dapat sambahin. Okay? Hindi po dapat sambahin, pero sa katotohanan, dahil nga po ang mundo ay makasalanan, yun po ang ginagawa natin araw-araw, no? Kaya po tayo nakikipit, senyor, senyorito, no? Marami, alam ko po, maraming puno yung social media nyo ngayon ng pretty tit o nung sinulog, no? Pero ito po ay pagtalikod sa tamang katuruan. Okay? O, hindi lamang po sa tamang katuruan, ito po ay pagtalikod sa nag-iisang Diyos. Okay? Na ating ipinahayag sa mga oras na ito, ngayong Lord's Day. Ngunit ang nilikha ay hindi dapat sambahin.
Hindi ito ang kataas-taasan. Imposible para sa isang bagay na likhain ang sarili nito. Imposible po talaga. Ang konsepto ng sariling paglikha ay isang contradiction. Okay? So self-creation po, yan po ay contradiction. Sa yung lilikhain mo yung sarili mo. Meron po kasing nagsasabi na ganyan, nilikha ng Diyos ang kanyang sarili. Pero ito po ay isang walang saysay na pahayag. Nonsense po sa English, no? Walang bagay ang maaring likhain ang sarili nito. At ito po sa nakasulat dito sa aking reference, kahit ang Diyos ay hindi maaring likhain ang kanyang sarili. Alam po natin na ang Diyos ay all-powerful, omnipotent po siya. Kaya niya pong gawin ang lahat. Pero ito, hindi niya po kaya. Hindi kaya ng Diyos likhain ang kanyang sarili. Okay? Para likhain ng Diyos ang kanyang sarili, kailangan siya ay naroon na bago pa siya maging siya. O bago pa siya umiral. Kahit ang Diyos ay hindi maaaring gawin yun. Ang bawat epekto ay kailangang may sanhi. Lahat ng cause lahat ng effect dapat may cause, di ba? Kaya nga po sa mga pamantasan, meron po yung cause and effect. Yung law of, ano ba yun? Marami yan, mga third law of Newton, mga ganun, Newton's third law. Sino pa man yung mga kilala nyo, no? Yung mga nag-aaral ngayon. Totoo ito ayon sa definition naman. Okay, in fairness, totoo ito. Ngunit, ang Diyos ay hindi isang epekto. Yan pong lagi natin pakatatandaan. Hindi po epekto ang Diyos. Sapagkat bakit? Wala siyang simula at dahil dito, wala siyang naunang sanhi. Sana po maging malinaw yan sa inyo, no? Wala siyang simula at dahil dito, wala siyang naunang sanhi. Saan po natin mababasa yan? Mababasa po natin yan sa Isaiah 48. Ang sabi po doon, makinig ka sa akin, O Jacob at Israel, na tinawag ko. Ako ang una, ako rin ang huli. I am the first and I am the last. Ibig sabihin, kung siya ang nauna, ibig sabihin, wala siyang pinagmulan. Siya ay walang hanggan. So in English, eternal po talaga ang Diyos. Siya ay palaging naroon o naririto. Siya ay may kapangyarihan ng pag-iral sa loob ng kanyang sarili. Sa English po, meron siyang power of existence. Okay? Mamaya mababasa natin yung pinaka-reference na text nito. Hindi niya kailangan ng tulong mula sa labas upang magpatuloy na umiral. Ito ang kahulugan ng pagiging walang sariling simula o yun nga po, self-existence kung tawagin. So basahin po natin yung Exodo 3. Sabi po doon sa talata 14, sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga, I am who I am. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sabi ng Panginoon, I am, ako nga. So, sana po nakaka-follow pa po kayo, no? Malapit na po. May 5 minutes na lang po tayo. Totoo ito ay isang napakataas at kamanga-manghang konsepto. Ito pong concept na yung pagiging self-existence, ng walang pinagmulan ng Diyos. Kamangha-mangha po, even masasabi ko po na ito po ay medyo nakaka-overwhelm po sa atin. Well, kung kayo po ay na-overwhelm, well, valid po yan. Kasi po, sabi ko nga po, tao ka po. Tao po tayo. Limitado po tayo. Ang Diyos, wala po siyang limit. Infinite. Infinite in His wisdom. Yun po ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. At nawa po'y paniwalaan natin yun. At yun po ang ating ipahayag sa mga oras na ito. Wala tayong alam na anumang katulad nito. Yun nga po yung sinasabi ko. Wala tayong alam na
Wala, isa lang talaga. Okay? Kaya kung nalalaman mo ito, ito ay biyaya ng Diyos. Yung pagkaalam mo ngayon sa mga bagay na ito ay pagpapala ng Diyos sa iyo. Kaya matuwa ka, kapatid. Lahat ng ating nauunawaan sa ating karanasan ay umaasa at ito po ay nilalang. Okay? So, totally dependent po talaga ang ating pagiging creature. Hindi natin lubos na maunawaan ang anumang bagay bilang walang sariling simula. So hindi kaya talaga natin, kahit na mananampalataya ka, hindi mo talaga to hindi to aabot sa karurukan ng iyong pag-iisip. O yung pinaka rurok ng iyong pag-iisip, hindi pa rin yun aabot or magfo-fall short pa rin yun sa glory na meron, kaluwalhatian na meron ang nag-iisang Diyos na ating ipinapahayag. Ngunit ang katotohanang imposibleng ang isang nilalang ay maging walang sariling simula ay hindi nangangahulugan na imposible ito para sa may likha. Okay? Ang Diyos tulad natin ay hindi maaring likhain ang kanyang sarili. Ngunit ang Diyos di tulad natin ay maaaring walang sariling simula. So meron po siyang self-existence. Siya na nung una pa. Sa katunayan, ito ang mismong diwa ng pagkakaiba ng manlilikha at ng nilikha. Okay? God is self-existent. Tayo po, nag-exist lang po tayo dahil nilikha tayo. Ito ang dahilan kung bakit siya ang kataas-taasan sa lahat at ang pinagmulan ng lahat ng mga nilalang. Okay? Alam ko po, sumasagi sa isip nyo yung John 1:1-3. Yun po. Ang konsepto ng pagiging walang sariling simula ay hindi lumalabag sa anumang batas o rason. Kaya po kung meron pong mga scientists diyan, no, wag po kayong matakot. Okay? Kasi marami po kasi magsasabi, hindi kami naniniwala sa Diyos kasi science cannot prove God. Well, tayo po sa ating pagpapahayag, hindi po natin sinasabi na God can be proven by science. Bakit? Kasi po limitado po yung siyensya na meron tayo o yung pag-iisip na meron tayo. Kaya nga po isa sa attribute ng Panginoon, He is omniscience, omniscient. Okay? So, pero ito po, ang konsepto ng pagiging walang sariling simula ay hindi lumalabag sa anumang batas ng rason, lohika o agham. Ito ay isang makatuwirang idea. Rational po. Ang isang Kristiyano po ang pinaka-rational. Ako po ay ang pinakatrabaho ko po ngayon ay yun po, nagtuturo ako sa mga Hapon. At sa tuwing meron po kaming free talk o yung nag-uusap kami, lagi ko pong sinasabi sa kanila, yung Biblia o salita ng Diyos lamang ang pinaka-rational na book o libro na mababasa ng isang tao. So you don't need science book. Oh, well, yes, you need science book, no? Kasi po, actually hindi po kinukontra ng agham ang lumikha ng agham. Okay? Sa kabilang banda, ang konsepto ng sariling paglikha ay lumalabag sa pinakapangunahing batas ng rason, lohika at agham. So ang batas ng non-contradiction, hindi ko na po yun babanggitin ngayon. So bilang pagtatapos, marahil ang pinakaluma at pinakamalalim na tanong ng lahat ay bakit mayroong isang bagay o bakit mayroong pag-iral sa halip ng kawalan. Okay? So minsan nyo na po ba yung naisip, bakit kaya merong tao? Bakit kaya merong mundo? Ano kaya ang itsura kung wala na lang, no? Sumagi po ba 'yun sa isip nyo? Kasi ako, I guess nung bata ako, minsan naiisip ko po, bakit kaya ako nandito? What is the reason for my existence? No? Ang talino ko po no nung bata ako, no. It's 5 o'clock. Pero totoo po 'yun. Minsan po naisip ko 'yun. Pero mabuti na lang na tinanong ko 'yun nung bata ako, nung wala pa akong kamulatan, dahil ngayon ay pinapamalas sa akin ng Diyos yung sagot.
At ito po yung sagot. Ang sagot na kinakailangan na hindi bababa sa bahagi ng tanong na iyon ay dahil umiiral nga po ang Diyos. May Diyos. So, yung unang sentence po ng ating confession ay laban po yun sa mga nagsasabing atheist sila. Walang Diyos. Well, we beg to disagree dahil meron po talagang Diyos. Ang Diyos ay umiiral sa kanyang sarili magpakailanman. Siya ang pinagmulan at bukal ng lahat ng pag-iral. He is the source of all existence. Siya lamang ang may kapangyarihan ng pag-iral sa loob ng kanyang sarili o yung self-existence, which is non-contradiction. Yung contradiction po is yung self-creation. Hindi po kaya ng Diyos yun. But He exists. Meron po siyang kapangyarihan ng ganun. Ipinahayag ni Pablo sa atin, ipinahayag ni Pablo ang ating pag-asa sa kapangyarihan ng pag-iral ng Diyos para sa ating sariling pag-iral. Nang sinabi niya doon sa nabasa natin, sa Kanya tayo ay nabubuhay, kumikilos, at nagkakaroon ng ating pagkatao. So, sa pagtatapos po, basahin ko lamang po yung mga salita galing sa Biblia. Sa Job 38, sabi sa talata 4, nasaan ka nang ilagay ko ang pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung mayroon kang pangunawa. At yun nga po, sinabi na po natin, hindi kailanman natin mauunawaan ang mga bagay na to. Kaya po, tayo po ay nananampalataya. Okay? Sa nagsabi ng katotohanan ito. At sa huli, ito po, John 1. Alam ko po, very familiar to sa atin. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. That cannot be proven by science. Pero yan po ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. At paniwalaan po natin iyon. So happy Lord's Day po. That will conclude yung pangalawa nating session. So praise be to God, Soli Deo Gloria, and grace to you po. Salamat po. Hello, praise. Narinig po. Yes. Wait lang.